ang imahe ng sanga at ng punong ng ubas. Si Jesus ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. So kaya bahagi yun na kung saan ay inaanyayahan na alin kapag yung sanga ay wala sa puno, talagang mamamatay. At yung panyaya na ipinahayag ni Jesus na manatili tayo sa Kanya. Sabi nga po natin, paano ba tayo mananatili sa ating Panginoon Jesucristo? Ang simbahan po ay, sabi nga natin, hindi lamang sa spiritual na katutayuan. Pwedeng sabihin natin na katulad ng sinasabi din namin kumisa natin, hindi kita nakakalimutan. Ako'y nananatiling sa inyo spiritually. Hindi lang ito spiritual, kaya nga yung image sa alin ay may physical connection katulad ng sanga sa puno ng ubas, physically attached. Ang kalimitan ang simbahan ay may tatlo na masabi namin na tayo na napiling kay Jesus, lalong-lalo sa tinatawag nating dogma. Sabi nga natin, yung mga itinaguri mga kaluluhanan ng ating pananampalataya. Kasi pag sinabi lang natin pananampalataya, masyadong malawak. Pag sinabi natin dogma, ito yung mga itinalaga ng simbahan na napakahalaga na maging bahagi. Katulad halimbawa naman yung pinagtalunan sa unang pagbasa. Ano yung pinagtalunan sa unang pagbasa? Yung tungkol sa pagtanggap kay Jesus sa pananampalataya. Yung rite of initiation. Kasi nagtatalo, kasi mula binahagi ako sa magawa ng mga apostol, mula Huda ay may mga kapatid na nagpunta sa Antioquia. Kaya nga sabi nga natin nakaraang araw, saan ang Antioquia? Sa bahagi ng Turkey. So, isang siyudad doon. Medyo malayo yung paglalakbay na yun. At yung mga galing sa Juda, ang pinipilit nila, kinakailangan kayo munang magpatuloy. Kasi yun yung kultura ng pag-ikot yun na circumcision ay yun yung initiation to the Judaic faith. So, para katanggapin sa pananampalatayang Judaismo, kinakailangan ikaw ay tuloy. So, anong sabi ni Pablo at ni Barnabas? Hindi na. Hindi ka kinakailangan tuloy. Pwede tuloy ka, pwede hindi. Hindi yan yung requirement. So, yung requirement ng pananalig mo kay Jesus. Kaya din nga, ang nangyari sa usapin na yun, bumalik sila sa Jerusalem, si Bernabe at si Pablo, para ilahad yun sa tinatawag natin Council of Jerusalem. Yung mga, kung tawagin natin, yung mga unang council, at yun ang pinag-usapan.
At yun yung isa sa bahagi, no? Sa dogma natin, ang madalay-alay, binyagan ka, no? Kasama na dyan yung yung adult at saka infant baptism, no? So, pagkakataon na kung saan ay makita ko natin yung isimula ng pagkiligtas sa Diyos. Yan yung kasama ang tinatawag natin dogma. May mga practices tayo, no, na maaaring hindi ka bahagi yun ng dogma. No? So, pero yun ay bahagi ng ating pagkiligtas. Pero kapag sinabi natin dogma, no, hindi pwede mabago yun. Katulad halimbawa ng patuloy ng paanyaya ni Pope Leo, no? Na yung pwede lamang ikasalihan, babae at lalaki, no? Sa sakramento ng kasal. Pero yun, dogma. Pangalawa ay morals. Magkaiba ho yung dogma at saka morals, bagamat may mga morals na kasama sa ating dogma. No? Pag sinabi natin morals, yung tawagin natin ay tumutukoy sa bahagi ng spiritual na kalungayungan, yung moralidad, na makita ko natin. Na kung tusin mo ay yung ipinapahayag ng alin na principle ng 10 utos ng Diyos. So, ginawa yung huwag natin kalimutan, no? Na nawa, no? Ay maunawaan natin na ito ay sa buhay moral natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus Cristo. So alam naman natin yung mga 10 utos ng Diyos, no? Na naman ay maging gabay natin higit sa lahat. At yung pangatlo ay yung tinatawag ng cultic o ritual. May mga ritual tayo na sinusunod na bahagi ng ating pananampalataya. So, yun yung mga ritual na ating pinaniwalaan. Kaya nga bahagi na tayo ay pinagsasabihan natin. Huwag tayo maniwala sa pamahiin. Kasi hindi yun maka-Kristiyanong ritual. Ritual yun. Pero hindi maka-Kristiyano. Hindi yun bahagi ng ating pananampalataya. May ibang pamamaraan na ginagawa sila na kung tusin ay maaaring sa tingin natin ay masabi lang natin na naiba, pero kung babalagdasin natin ay hindi kadugod-dugod sa harapan ng tuong may kapal. Marami tayong pamahiin, pinakamarami na dyan sa patay. So, bahagi katulad halimbawa ng alin, hindi na ako magpapasalamat, masama daw ang magpasalamat. Ay isa yun sa pamantayan ng ating pananampalataya na we must always be grateful. No exception. Ay bahagi yun na makita natin. Hindi natin namamalayan natin, sinisira na yun yung ritual ng pamahiin, ang isang basic na pamantayan natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano, yung alin, yung pagpapasalamat. No? So, kung
nakita pa natin ay minsan kapag ko ba, bakit kayo nahuli? No? Kasi maglinis ako. At ang daming ritual bago umalis sa bahay. No? Ay hindi na mamalaya na ay yung dapat na oras ng kasal na antala. Bakit? Gawa ng ritual ng pamahiin. Ano ang nakita natin? Mas binibigyan nyo yung bigat, yung ritual ng pamahiin, kaysa yung alin, pagmisahan, yung patay. No? Kaya, bahagi yun, hindi yun natin namamalaya na inaagaw ng mga ritual na ito, yung basic foundation ng ating pananampalataya. Kaya bahagi yun na kinakailangan natin na pagtuunan ng pansin. No? Sabi ko nakaraang linggo, binog natin yung isa natin gawa ng Santa Cruzan. Pero yung mga nag-Santa Cruzan, hindi naman nagsimba. Sabi ko, wala sa ulo. No? Wala sa ulo. Ang mas binigyan pansin ni Allen, yung kung ano yung paningin ng tao. No? Ang ganda-ganda ng suot. Hindi mo naman nagpasalamat sa Diyos. So, bahagi yun. No? Mga ritual yun, na baka makakala natin, minsan lang ito. No? Which is, kung tuusin, ay unti-unting kinakain o kinakalawan yung pananampalataya natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya yun ang amal ng Panginoon. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa Kanya, ang siyang mamumunga ng sagana.